Yun, good morning mga amigo at amiga. At ito, kahigising lang ni Don Guidote at kahigising ko lang. Gising Kuwait, gising OFW. Ito yung ating buhok. Patunay na bagong gising ako. At kung may maririnig kayo nagpopokpokan dito, ayan, nagpopokpokan na. Yeah, may ginagawa kasing building dito sa tabi namin. Kaya pakiramdam na. Ayan, binuksan ni Amiga yung bintana. Kasi sobrang lamig dito sa aming kwarto ni Amiga dito nga sa Kuwait. Ang aming kwarto parang kahit summer na dito sa Kuwait, winter pa rin. Pero gusto namin yan. Gusto ko yan. Kaysa sa mainit. Mas gusto ko yung malamig. Sa malamig pwede kang ayun, geto, katulad nito, naka long sleeve ako. Tapos, sa gabi naman, may blanket kami ni Amiga. Pero ang init, pagka mainit, sobrang init, hindi ka makapwesto ng maayos, hindi ka makatulog. Pero pagka ganito naman, gusto kong malamig, mabilis makatulog at masarap matulog. At ito nga tayo, good morning, sabi nga ng ating kaibigang sino pa? Romeo Katakutan. Isa sa pinapanood ko, best friend kami noon, hindi niya lang alam. Tinuturing ko siyang tropa. At kung nakapanood siya na ito, meron kami dito walang kamatayang chicken. Kung ikaw may kamatayang tilapia, kami dito may walang kamatayang chicken. Dito sa Middle East ng aming vlog ay Buhay Kuwait. At maiba tayo. Breakfast nga natin. Kaya nga tayo nag-video gawa ng breakfast natin ngayon. Pero makati ang aking ilong. Pwede ba muna natin i-stop to? Ayun. Nagkamot lang ako ng ilong. At mahilig kasi akong humatsing sa umaga. Ngayon. Ewan ko ba bakit ka. Hindi na sa umaga. Pagka ay natake ako ng hatsing, dire-diretso yan. Kaya hindi kami pwedeng mawalan ng attention ni Amiga dito. At ito nga ang breakfast ni Amiga. Ang breakfast na ginagawa niya. Meron siya ditong bread. Wala yung bread na binibili namin lagi. Ay, yung Louisini kami dito. Ito yung breakfast namin sa Kuwait. Ay, yung Louisini. Ilang beses pa lang kami nakakabili ng ganito. Kasi sa Bacalao yung tindahan dito. Yun yung aming bread lagi. Sa tagal namin dito, hindi kami nawala ng bread. Siguro 13 years na ako sa Kuwait. 14 years na sa Kuwait si Amiga. 8 years na sa Kuwait. Louisini, bread, at saka itlog chicken yung hindi mawawala. At meron tayo ditong pa ni Amiga. Meron tayo ditong hinahanda ni Amiga. Meron tayo ditong Colacao Turbo, ano ba tawag, Amiga? Cocoa drink. Ayan. Parang hot chocolate. Gagawa siya, Amiga, hot chocolate. Kuha na kagad to ngayon lang namin matitikman to. At meron si Amiga dito. Ano ba to? Hazelnut chocolate, hazelnut. Hazelnut chocolate. Puro chocolate. Hazelnut chocolate. Ito yung ating magiging palaman. At ito yung ating magiging kapartner ng ating kape. Black coffee lang ako kay Amiga chocolate. At chocolate ba sa'yo mo ka? Ilagyan kong kape mo ka. Kape mo ka daw kay Amiga. At ako hot chocolate. At meron tayo ditong isa sa paborito ko dito, peanut butter. Lalo na ang Super Chef. Kung nandito kayo sa Kuwait, Super Chef talagang super sasarap. Super mura rin to kasi nga wala pa 1KD, dalawa na to. Makikita nyo yan dun sa cashier ng kung kayo nag-grocery dito sa Old Soup. At meron tayo dito, ito yung naging pagkain ko gabi at saka tinapay. Ngayon, ito ulit. Ito yung ating sausage, breakfast sausage. Ayan, no? At ang ating umaga nga ay simulan natin sa pagkakape. Ito yung aking black coffee. At yung kay Amiga, yan yung kanyang mocha. Yun, mocha, baka naman. At saka, ang gagawin natin ngayon ay, siyempre, umaga. Simulan natin sa kape para tayo ito yung ating araw ng pahinga. Pahinga tayo ngayon at dito kami sa bahay ni Amiga, sa loob lang ng kwarto. At mamaya-maya, ang gagawin natin, siguro abangan niyo yung ating magiging araw ngayon. Magiging buhay, paglilinis. Maglaban na si Amiga, ang alam ko. At habang nagkakape ako, dyan lang kayo at ako'y magkikwento. Magkwento tayo mga amigo at amiga. Yun. Habang kami nandito ni Amiga,
nanonood kami ng mga vlog, yung mga nag-retire na sa Pilipinas, yung mga house tour. Yan yung mga mahilig namin panoorin ni Amiga, yung mga house tour at saka mga nag-retire sa Pilipinas. Ito yung mga OFW na nag-retire sa Pilipinas. Dito kumukuha kami ng motivation at saka yung mga na-inspire kami sa mga ganong mga tao na nag-kuhan sa Pilipinas kung ano naging buhay nila pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho bilang isang OFW. Sa, yung iba sa Amerika, yung iba sa Dubai, sa Middle East, yung mga ganon. Kaya ang ginagawa namin ni Amiga, yun ang mahilig namin panoorin. Ang hindi namin pinapanood sa Pilipinas, ito, alam kong maraming magagalit kay Don Guidote. Yung mga, ayan, pasensya na po, ayan kay Rapi Tulpo. Hindi namin pinapanood yan kasi, konyan kumaga parang sa aming mga OFW, lalo na sa akin, sabi ko kay Amiga, hindi natin kailangan manood ng mga ganyan kasi kailangan natin, pag nandito tayo sa abroad, kailangan natin yung mga good vibes lang, positive lang. At saka yung mga pangit na balita, hindi natin kailangan sa katawan natin yan. Dapat lagi tayong good vibes. Yung mga pumapasok sa mga isip natin, kumbaga parang, lalo na marami kang isipin o nasa trabaho ka, kailangan mong manood ng mga balita katulad na sinasabi ko sa inyo, yung retirement, tapos yung pagpapagawa ng bahay, mga farm, yan magandang mga panoorin. Tapos mga negosyo, yan ang magandang panoorin. Pero pagka kayo isang OFW, payo ko sa inyo, wag kayong manonood ng mga masamang balita. TV Patrol, bibihira lang akong makapanood niya. Kasi ang TV Patrol, hindi lang TV Patrol, basta balita sa Pilipinas. Piling-pili yung pinapanood ko. Tulad lang ng mga may mga bagyo, siyempre kailangan natin malaman ang sitwasyon sa Pilipinas. Pero yung mga politiko, hindi ko pinapanood na yan kasi sabi ko nga lagi, wala nang gamot ng mga politiko na yan. Kumbaga, sumisikip lang sila sa atin. Kumbaga, kumbaga sayang ang oras, yun na lang. Sayang oras ang mga panoorin hindi na maganda sa isipan, di ba? Lalo na isang OFW tulad namin ni Amiga. Pinipili namin na pinapanood. At pati, ang hindi ko sinasabing kwento. Ito lang sa amin ni Amiga, hindi ko pa pwedeng sabihin para sa lahat. Yung aming kausap, pinipili na rin namin kasi kailangan lang namin, lagi ko sinasabi, kailangan good vibes lang. Wala tayong kailangang papasukin na, alam mo yun, kailangan mong makakatulong sa pag-angat. Sabi ko nga kay Amiga, pagka tayo maganda ang kausap, magiging maganda yung isipan natin. Kung ano kasi yung minsan nasa paligid mo, yun din yung magiging ugali mo Minsan nawawala tayo sa bisyo. Ako, katulad ko, minsan nawawala ako sa bisyo pag may kausap akong hindi magandang kausap. Minsan tao lang din tayo, nagiging din tayo. Siyempre, pag may nagalit ka, di ba, tao ka, lalo na dati masama ang ugali ko, minsan bumabalik yan. Pagka minsan napapraning ako, pag may nakakausap ako hindi magaganda. Kaya kailangan, piliin natin yung nakakausap natin. Minsan nawawala tayo, siyempre, tao lang naman tayo. May karapatan kang magalit. Lalo na kung ang ugali mo ay ugali ko dating sobrang sama. Tapos bigla kang gagalitin, di ba? Para namang kaya ngayon pagtanda natin, piliin natin yung makakausap natin, makakasama natin. Kasi malaking yan. Malaking, ano ba ang tawag doon, Amiga? Malaking bahagi siya sa pag-unlad mo. Malaking impact yan sa kapaligiran mo kapag ka maayos ang kausap mo, magiging maayos ka. Pero pagka ang kausap mo hindi maayos, hindi ka magiging maayos. Sinasabi ko nga, lagi na kapag ka ang kausap mo puro reklamador ka rin. Pagka ang kausap mo babayero, magiging babayero ka. Pero pagka ang kausap mo isang toxic ka rin. Kasi hindi mo mamalayan na nakukuha mo na yung pan. Kailangan, alam mo yun, pagka tumatanda ka pala, dapat ayusin mo na. Sabi ko nga kay Amiga, yung kwentuhan namin ni Amiga, na baka yung sitwasyon noon, di ba? Parang ganito yun hindi na pwede sa ngayon. Sa ngayon, hindi na pwede sa susunod pang henerasyon. Malamang, ang noon, tama yan. Pero yung ngayon, mali na yan. Itong ngayon, na pananaw ng iba, baka mali na yan sa susunod na henerasyon. Kasi ganito yan parang iPhone yan. Di ba? Parang ba't nag-upgrade ka rin
'di ba? Sabi nga, 'di ba, merong mga matatanda nagsabi, dati nga ang baon ko 20, dati nga daan ko 5 piso. Sige nga, bigyan kita ng 10 piso ngayon. Punta, kung makagalaw ka pa, 'di ba? Ganun din ngayon. Pagka i-kunin mo, yung ngayon, yung 1,000 ngayon, medyo maliit pa, di ba? Sige nga, gamitin mo next generation kung okay pa yan. Baka nga, piso na ang halaga niyan o hindi pa. Kaya dapat medyo yung isip din natin, di ba? Mag-adjust din tayo sa mga kabataan, lalo na sa mga tao na nakakausap natin. Adjust lang, parang relo yan. Adjust lang. Pero, siyempre, di ba? Tao ka lang. Minsan, bumabalik yung mga dating ugali mo. At wag kang masyadong wag kang pabigat sa ibang tao, di ba? Kumbaga parang kung ano yung magiging magpapasaya, yung kung ano magiging magpapasaya sa iyo doon ka at saka kung saan ka komportable, di ba? Buhay mo yan, ikaw yung driver niyan, ikaw yung piloto ng buhay mo. Piliin mo, hindi ko sinasabing para sa lahat to. Malamang pwede sa amin. Ang ginagawa na namin ni Amiga kasi nga medyo nagkakaedad na tayo. Depende yan sa inyo. Pero sa aming mga ganito ni Amiga na OFW, yun ang gusto namin. Yung kalmahan na lang, yung ini-enjoy na lang namin yung buhay. Nag-enjoy na lang kami kasi lagi kong sinasabi na minsan lang tayo mabuhay, wala nang balikan to. Nasa edad na tayo na pwedeng sabi nga natin, baka pwede tayong biglang mawalan ng tayo. Gawin na natin yung makakapagpasaya sa atin, kung ano yung makakakuan sa atin, makakagaan sa atin. Huwag na tayong mahilig sa mga ikakasira pa ng ibang tao. Kami ni Amiga, hindi kami nagkakwentuhan kung ano yung iba kasi parang ako, lahat ng kakilala ko gusto ko umangat. Lahat ng sabihin nyo ng baka loko-loko yan. Hindi. Lahat gusto ko umangat, lalo na yung mga kakilala ko. Kasi pagka yung mga kakilala ko umangat yan, hindi rin ako bibigyan ng problema. Pero pagka yan, biglang bumagsak, di ba? Kahit kaaway mo pa siya o ano, minsan pagka malapit sa'yo, kakilala mo, lalapit sa'yo, problemahin mo yan kasi hindi mo matitiis. Kaya lahat ng kakilala ko o malalapit sa akin, pinagdadasal ko na umangat. At lahat walang maiiwan kasi pagka naiwan yan or magiging problema yan, siyempre hindi mo matitiis, di ba? Kaibigan, kapatid, kamag-anak, at kung ano-ano pang malalapit sa iyo, di ba? Ipagdasal niyo, huwag niyo ipagdasal na bumagsak, huwag niyo ipanalangin na sana bumagsak, karmahin. Ayan ang sinasabi ko, pangit ang ugali niyan, dapat hindi umasenso yan. Huwag niyo ipagdasal na ganun. Pagdasal niyo umangat. Pagdasal niyo umayos ang buhay niya. Kasi, kumbaga parang, kahit sabihin natin, kumbaga parang pagka bumagsak yan, lalo na pagka malapit mo, hindi mo hayang bumulusok pababa yan. Lahat kayo gusto mong umangat. Kaya, sa mga payo ko sa mga OFW, hindi naman payo, para rin sa amin, baka sabihin nyo naman, ito para lang sa akin. Piliin nyo ang mga kausap nyo. Malaking bagay yan. Lalo na kung pangarap. Yung pangarap, hindi masamang mangarap. Sabi nga, mangarap ka na lang, lakihan mo na. Kasi pangarap na lang yan. Kahit pangarap, baka matupad. Dahil iniisip mo, di ba? Kasi minsan ang tumatakbo sa isip natin, yun yung nagagawa natin, di ba? Kaya mahaba na yung video ko, Amiga. Yung ating breakfast, wala na. Ganito si Don Guidote, pag napapakwento, minsan may tropa ako na, ayan, si Mark Ocot. Pag nagkwentuhan kami yan, hindi namin namamalayan, dire-diretso na yung kwento namin, tapos, dire-diretso na yung kwento namin, tapos mahaba na, gabi na pala, at kung ano na pinagkikwentuhan, pero lahat yun good vibes lang. Lahat yun magagandang call lang. Yung, alam mo yung pag natapos kang makipagkwentuhan, alam mo yung makaka-relax. Meron kasi tao na nakakapagod kausap. Kung parang pagkatapos mo,
kausap, ang bigat ng dibdib mo. Ang bigat ng katawan mo, ang bigat lahat, parang ang pangit. Kaya lagi, hindi masama mag-isip ng maganda, laging positibo lang. Lagi ko sinasabi positibo. Ang buhay, alam ko merong negatibo yan. Pero hanggat maaari positibo tayo. Diba? Lahat may solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Lahat ng problema, pag wala ng solusyon, wag mo nang problemahan. Iwan mo na yung problema kasi wala nang solusyon yan. Ganun lang ang buhay. Enjoy lang. Kaya kape-kape lang tayo ngayon at ito simulan natin ang ating ang buhay Kuwait at buhay OFW. Salamat po. Sana po may natutunan ng iba at ito po lang yung sa akin. Sa akin lang po to. At bahala na kayo sa inyo. At magkakape lang kami amigan. Nalimutan ko na nga itong kape namin. At siguro mahaba na itong video natin. Sana subscribe nyo kami. Don Guidote YouTube channel. Ingat po at respeto sa bawat isa. Nag-enjoy lang. Buhay Kuwait, buhay OFW. Salamat po.